Ayan po mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat, at narito naman po ako at muling magbabalik upang maihatid ng mga panibagong mensahe sa inyo. Yan. Itong mga mensaheng ito ay babahagi natin yung mga lalabas sa baraha. Yan. Tignan natin mga kapatid. Kung ano nga ba yung mga mensahe ng ating mga baraha. Isa, katayo, yan, at saka kukuha tayo ng 13 baraha. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, 11, 12, 13. Ayan. Yan yung mensahe mga kapatid. Bubunot-bunot lang tayo. Yan. Itong properties o ari-arian. Itong properties o ari-arian mga kapatid, meron dito na mga ari-arian na nababibes ko dito na pinag-aagawan. Yan, lupa, mga mana, yan, kapirahan, kayamanan. Yan yung mga properties na pinag-aawayan ng mga magkakapatid, magkakapamilya, magkakamag-anak dito. Ito yung pinag-aawayan nila. Yan. Kaya sa mga makaka-resonate nito ay mag-comment lamang po. Yung mga babala ng baraha, ayan, ang mga mensahe ng barahang ito o mga babala na sasabihin ko sa inyo ay totoo. Ito yung mga mensaheng ito na lalabas o ipapaliwanag ko sa inyo mamaya. Itong mga mensaheng ito, yan, kung kayo ay may mga may mga titulo kayo dyan, mga papeles about sa properties, itago po ninyo. Baka yan po ay manakaw, o di kaya yan po ay kukunin sa inyo ng sapilitan, dahil hindi kayo dito mabasta-basta, kasi kayo ang may right o authority dito sa yaman na ipapamana sa inyo. Kaya mag-ingat po. Yan. Kasi pag hindi kayo nakuha sa pakiusapan dito, ay dadaanin kayo sa dahas ng mga taong ito. Kaya mag-ingat. Shaman o babaylan. Ayan. Sa mga dito, sa mga nanonood o na nagsusubaybay sa aking YouTube channel. Ayan. Kayo dito mga kapatid ay meron po kayo ditong lahi sa mga dati ninyong mga ninuno na meron po kayong babaylan. Yan, isa dito sa mga makakapanood nito ay magiging babaylan o manggagamot sa kung kayo ay papasukin ninyo ang mundo ng spiritual dito. Ayan, magiging manggagamot kayo o shaman o babaylan kayo dito. Ito rin, isa din dito yung hindi buto sa iyo ang pamilya niya. Meron dito mga magkakapartner na both side ay parang may problema sa kanilang pamilya, sa side ng babae o sa side ng lalaki. Kaya meron dito na pilit kayong paghihiwalayin dito kasi hindi boto. Siguro mayaman yung isa sa inyo, o babae o lalaki yung mayaman dito, tapos yung isa sa inyo dito ay mahirap lang, o di kaya hindi kilala o hindi ma-impluwensyang tao. Kaya meron ditong pinaghihiwalay kayo nito ng pamilya ng bawat isa sa inyo. Sa makaka-resonate lamang po, meron ditong nagkahiwalay talaga dahil sa mga pamilya na nakikialam sa inyong relasyon dito sa baraha na mensahe.
Yan. Travel, meron ditong makakapag-travel mga kapatid. Yan, makakapag-travel, makakapag ano ng ibang bansa. Yan. Yan yung ano dito, yan yung lumabas sa baraha, kayo ay makakapunta ng Maynila. Yan, may meeting kayo sa ibang lugar o di kaya may outing. Yan. Yan ang ano sa inyo mga kapatid. Makakapunta kayo ng ibang bansa. Yan. Scorpio. Yan. Itong Scorpio na ito ay maaaring isa ito sa may interesado sa inyong properties o ari-arian dito. Yan. Itong Scorpio na water sign. Yan. Na interesado sa inyong ari-arian. O di kaya mana. Single mom. Yan. Dito ay meron ditong dito nga naghalo na dito yung spiritual tsaka mga problema sa love life dito. Itong single mom na ito ay iniwan ng kanyang dating karelasyon at hindi pinanagutan. Yan. Dahil nalaman siguro ng lalaki na hindi boto yung pamilya niya sa kanya. Kaya nagpakalayo-layo itong lalaki na ito. Kaya itong single mom na ito ay talagang meron dito ngayon na nagdadalamhati talaga sa kanyang mga problema ngayon na hinaharap. Yan. Yan mga kapatid. Yan mga kapatid. At itong spirit guide. Ikaw naman dito mga kapatid, wag po kayong dapat pagpagising ninyo, pagkatulog, kung saan man kayo pumunta o may pupuntahan kayo, dapat humingi po kayo ng basbas sa inyong spirit guide. Lahat naman tayo mga kapatid ay merong spirit guide. Simula nung pagkabata tayo ay meron po diyang ini-assign ng ating Panginoon na kayo po ay bantayan, gabayan at ipalayo sa lahat ng uri ng panganib. Kaya po kung kayo man ay may pupuntahan o saan man kayo paroroon, ay tumawag po kayo sa mga spirit guide ninyo na kayo po ay iligtas sa lahat sa anumang uri ng sakuna o disgrasya. Kung ano man yung mga kapahamakan ay iiwas kayo. Yan. Ito, balipad hangin. Isa rin ito sa problema ninyo ngayon na nakakaramdam ng pananakit ng ulo, nahihilo. Yan, minsan ay nananakit yung batok, minsan ay parang hindi nakakatulog o di kaya lutang minsan. Yan po ay dala ng palipad hangin. Yan. Katrabaho. Isa rin dito sa mga katrabaho ninyo na naiinggit. Yung mga dati mong katrabaho o di kaya katrabaho ninyo ngayon ay meron po ditong naiinggit sa inyo. Lahat ng kilos mo ay binabantayan nila. Yung lahat ng galaw, kilos mo, ultimo siguro pag dumi mo nito ay kulang na lang sisilipin ka nitong mga taong ito, itong mga katrabaho mo, dahil nai-insecure itong mga tao sa iyo, itong mga katrabaho mo. Naku-curious, nai-insecure sila sa mga pagkatao mo, kung ano talaga yung totoong pagkatao mo mga kapatid. Matandang babae. Isa ito mga kapatid sa nilapitan niya ng tao, ng isang taong ito na pamilya ng both side na ito, na hindi buto sa hindi buto ang pamilya sa hindi buto sa iyo ang pamilya niya. Yan. Lumapit itong isa dito sa pamilya ng naging karelasyon ninyo sa matandang babae. Yan. Lumapit siya dito. Siguro paghiwalayin kayo nito o di kaya parang ano talaga dito, gusto nila nang maging separated kayo kasi hindi nga talaga sila boto sa sa inyo dito mga kapatid. May iba rin dito na nakakaano ng bangungot o di kaya nightmare yung bangungot. Ang ano dito mga kapatid, yung
masasabi ko lang dito, tuwing tuwing gabi din yan, na wag po kayong kumain ng busog dahil yan po ay nagkukos po ng bangungot ang pag kumain po ng busog. Pag sa spiritual naman mga kapatid ay pag kayo po ay natutulog ay wag po kayong matulog ng nakatihaya. Kailangan po nakatagilid po kayo dito para hindi po kayo mabangungot. Isa rin ito sa ginagawa ng matandang babae sa inyo na kayo ay mabangungot. Yan, matandang babae. Siguro gusto siguro ng pamilya ng taong ito na hindi buto sa iyo na ikaw ay siguro matudas na rin o di kaya hindi ka naman siguro nila kaya ginawan ka na lang siguro ng spiritual o pinatrabaho ka sa matandang babae na may alam sa spiritual. Yan yung mensahe dito. At saka yung demonyo, yan, yung demonyo na ito ay merong yung isang tao dito tulad ng katrabaho mo, katrabaho ninyo, yan, yung matandang babae, yung taong hindi buto sa iyo at ang pamilya niya. Merong isa dito na ang ugali nila ay napakademonyo ang ugali nila. Ayaw nila na ikaw dito ay magiging masaya. May ugali ito ng mga demonyo, wala silang konsensya, ang gusto nila, ang sariling kapakanan lang nila ang iniisip, ang gusto nila ay sa kanila lang yung masunod, ang gusto nila ay sila yung angat sa lahat. Yan, kaya may ugali itong mga itong matandang babae, itong katrabaho, itong hindi buto sa iyo ang pamilya niya. Yan, itong ugali nito, yung may pagka-demonyo ang ugali, wala tong konsensya mga kapatid. Ito yung mga tao na sarili lang nila yung iniisip nila. Yan, wala silang pakialam kung may masasaktan silang iba, kung may may matatapakan silang tao. Kaya ganun yung nila, lahat gagawin nila para lang sa kanilang kagustuhan. Hindi nila iniisip yung mga nararamdaman ng mga ibang tao. Ito yung mga taong walang konsensya, kaya nga demonyo yung mga ugali nito eh. Yan. Siyempre hindi mo naman yan mapaghahalataan na yung ugali niyan ay may pagkaganyan dahil nga marunong din yan sila ng kanilang mga pagkatao. Marunong din yan na itago nila yung kanilang pagkatao para hindi malaman yung mga ugali nilang ganito. Siyempre kalimitan ngayon lahat ng mga tao nagtatago sa sinasabing nagpapakitang tao na mabait daw kuno, kesyo ganto, kesyo ganyan. Pero yung ugali pala ay iba. Yan, meron yung iba madasalin pero ang pangit din naman ng ugali. Yung iba pala simba pero paglabas ng simbahan ay marites dito, marites doon. Sinisira yung pagkatao ng mga kinaiinisan nila. Hindi rin maganda, parang wala din silang pinagkaiba sa demonyo. Yan, kaya mga yan may mga pakitang tao lang yan. Yan mga kapatid, naway magustuhan nyo ang ang mga mensahe ng mga barahang ito. At hanggang dito na lang, at God bless us all. Ingat po tayo palagi.